Hello guys! Hi Remy! Time to sleep now. Una pa siya sa akin. Akit na tayo guys kasi alas 7 na. Inaantok na ako. Tingnan yung mukha ko. Tingnan si Remy pag ayaw niyang magpahawak. Hey, your ball showing. Good night, Remy! Night! Kasi kanina pumasok ako, grabe. As in, hirap na hirap yung sasakyan ko. Hindi ko nga alam na mag-snow guys. Buti na lang, maaga akong umalis. Maaga akong nakitang nag-snow. And the other day, nag-check ako ng temperature. Sabi ko, parang walang winter kasi puro positive. Tapos kanina, nung chinek ko, sabi ko nag-snow pala. Tapos yun, makapal dito lalo na sa main Deerfoot. Para siyang blizzard na madulas, lalo na pagto-turn. 2 beses nga akong dumulas. Iba talaga kapag ang sasakyan mo is 4-wheel drive. Kasi naka front wheel drive lang ako. So yan, di pa natin alam kung ano ang sitwasyon sa highway. Nakita naman yung paligid puro snow. Sabi nga kanina alas 2 siya titigil, pero nag-snow pa rin. Kailangan dahan-dahan lang tayo sa pagda-drive. Kailangan ko na talagang bumili ng, kami pala, kailangan namin bumili ng asin para sa porch tsaka sa driveway. Pwede naman ako dumaan sa may Metis Trail, kaya lang medyo malayo. Siguro pag talagang worse na yung snow. Kasi kaninang umaga parang blizzard siya eh. So yan, kailangan guys, kapag nakasunod kayo sa sakyan, huwag kayo masyadong katutok. Kasi bigla-biglang pumapreno yung nasa harapan. Kailangan ingat-ingat. Napansin nyo yung simento, yung kalsada, tunaw na siya. Yun lang paligid, puro puti. Diba? Sana mayroon tayong white Christmas. Oras is 4:25. Temperature -3. Sana walang accident sa Deerfoot. Kung hindi, ma-stuck ako sa traffic. Buti na lang nakapagpagas ako kahapon. Pinultang ko siya. Tumas na naman yung gas, 148. 148.90. Yun, yung mga cars is slow. Sana okay lang walang aksidente. Basta alam mo yun, lumalakad yung sasakyan. Buti na lang kamo tumigil yung snow. Pero mag-i-snow the whole week. Pwera lang tomorrow. So yan, medyo late yung ating snow. Last year, kailan ba nag-snow? October? Yeah, October nag-snow. Kasi tatandaan ko, napunta kami sa Banff noon eh. Nag-camping kami. And pagising namin ng umaga, puro puti yung paligid namin. Eto na, nandito na ako sa Deerfoot. Napalawak nga pala tong Deerfoot. Yung way niya is parang 4-lane na. Mas maganda. Pero dito may construction pa, hindi pa tapos.
Are you ready for winter? Remy? You ready for winter? Go, Daddy. Daddy has a treat. Go, Daddy. Go to Daddy. Come here. Come here. Let's go. Let's go walk. Let's go walk. Let's go walk, Remy. So, yan guys. Nandito na tayo sa bahay. Papakainin ko muna si Remy. Kasi, ako may hawak ng kaldero niya. Ako palagi nagpapakain sa kanya. Come on, Remy. Oh, I'm sorry. Go eat na, baby. Go eat. Go eat. Come on. Yan yung spot niya sa dulo. So, magluluto tayo ng dinner, guys. Kasi, pinatoko kay Mike yung steak. Kasi, medyo madali lang itong lutuin. Sabi ko, ito na lang kainin namin. O, diba ang cool? Sumusunod sa akin yung camera. Wala kaming salad. Naubos na. Kaya hindi kami magsasalad ngayon. Mag-fries na lang. At saka, fries lang. Tapos meron ako ditong pinato ko rin kay Mikey itong anong tawag dito? Chicken wings for dinner tomorrow. At saka lunch. Kasi nakakapagod din guys ang mag-isip ng lulutuin for tomorrow. Tignan nyo guys yung labas. Ewan ko makikita nyo. Full white. Ang ganda-ganda. Tapos yung heels, natatabunan siya ng, ewan ko kung snow ba yun. Hindi pa rin tumitigil yung snow. And si Remy is, maubos na yung dinner niya. So, tayo ay magluluto na kasi 5 o'clock na. Naku, hindi pa rin siya na naman yung sasakyan ko guys. Kasi, ewan ko ba, sabi ni Mikey, muffler daw. Kasi alam niyo yun yung pag ini-start yung sasakyan. Kanina lang umaga nangyari. Kanina guys, nagda-drive nga ako sa Deerfoot. Kinakabahan ako kasi sobrang lakas ng snow. Alam niyo yun, parang blizzard. Tapos yung sasakyan ko, bigla na lang, akala mo, parang may diferensya yung sasakyan ko. Yung bantang butso niya, maingay, pinatesting ko kay Mike. Sabi niya, may butas daw yung exhaust ko. So, yan. Sabi niya, bumili na lang daw akong bago. I mean, umutang. Hindi ko pa alam. Tapos, tatanong ko muna doon sa kasama ko sa work kung magkano magagastos kapag pinalitan yung muffler. Kasi may kasama ako sa trabaho na mechanic. Tsaka, nagbabuy and sell siya na sasakyan. So, tingnan ko kung ano mangyayari. Hindi ko ba nakwento sa inyo guys, yung sasakyan ko is binili ng, I mean, hindi ako nagpa-write off. Kaya yung sasakyan ko nasa akin pa rin. Hindi ako bibili ng bago. Wow. How's your steak? Delicious. 9 out of 10, but it'd be 10 out of 10 if it wasn't the barbecue. So, don't worry, in summer. Summer, mag-ihaw-ihaw tayo. Oh, laki ng steak niya, oh. Nagluluto din ako. Siya na guys, maingay. Taste test. Remy, down. Namin niya kasi yung steak. Dan butter na, paraming butter ko. No. Oh my God. Happy New Year. I gave you steak. Christmas. Christmas. We're gonna eat steak. Right? No, this is not for you. May lock to. Hindi to pwede sa'yo. Hey. Down. Pwede siyang kumain ito. Moderately, pero wala dapat mga spices. Kain tayo, guys.
late na guys. Pasensya na guys, medyo maingay kasi yung dishwasher nagra-run siya. Ang oras is 7:58. So yan, nakasettle na ako, nakaligo na ako. Pero maya maya, i-blow dry ko yung buhok ko kasi ayoko matulog ng basa ang buhok. Yun, pagdating ko, nagluto rin ako ng lunch for tomorrow. Buti na lang, meron akong stock dyan na corned beef. So yun lang pinakamadaling lutuin para baon bukas. Kasi ayoko naman lumabas tomorrow para lang bumili ng pagkain. Sayang lang oras. Imbis na i-enjoy ko yung lunch. Ayoko kasi ng ganun lumalabas kapag break. So sabi ko magluto na lang ako. And yan, solved. And solved din yung araw natin ngayon kasi kahapon nabanggit ko na meron akong kasama sa work na mekaniko. So, today, kanina, tinanong ko siya, although alam ko na, and sinabi na rin sa akin ni Mikey na baka may butas yung exhaust ko. So, yun nga, kinuwento ko rin sa kanya na kapag nag-accelerate ako or kapag nag-start ang sasakyan ko as in loud, as in malakas. So, sabi niya, ang pagkakasabi pa nga niya sa akin, guys, alam niyo, baka nanakaw yun. Kasi dito pala sa Calgary, guys, uso yung nakawan ng muffler. Ano bang tawag doon? Wait lang, guys. Wait lang, guys. Ano ba yung converter na tinatawag sa sasakyan? Kasi dito daw sa Calgary, uso yun. And ang sabi ng coworker ko, baka, ayun, catalytic converter. So, dito pala sa Calgary, guys, for your information, uso pala ang lakawan dito. Yun. Kaya, nung pinanggit nung kasama ko sa work, bigla akong natakot, kinabahan ako. Sabi ko, hindi naman siguro dito sa lugar namin kasi quiet dito at saka meron palagi naman siyang nasa garahe, either yung akin o kay Mikey nasa driveway. So yun, sabi niya malamang sa work kasi meron din daw sa work na couple of people na nanakawan. So yun, ninervyos ako. So sabi niya, o sige, dalhin mo sa shop, i-check natin kung anong problema. So talamak na talamak pala dito sa Calgary yan. Kasi mostly daw ang gumagawa nito is homeless. Kaya, ingat kayo kung pinapark nyo yung sasakyan nyo sa kalye, lalo na sa may, alam nyo yun, yung hindi masyadong nadadaanan ng sasakyan or hindi masyadong kitain ng tao. So, yun pala ang issue dito. And tinitingnan ko yung about dito, basta kung nasa Calgary kayo, i-google nyo lang siya. Yung mga stolen na catalytic converters, meron mga ini-implement yung municipality kung ninakaw kung anong dapat gawin. Yun, meron pa nga ang sabi dito is mas maganda daw para sure is iukit daw yung VIN number ng sasakyan doon sa catalytic converter kasi minsan daw binebenta yun. And then syempre pag binenta yun, and meron siyang VIN number, matitrace yun, matatrack yun, kung sino, saan nanggaling yung converter na yun. So, yun. Okay naman yung sasakyan ko. Hindi na ako mag-worry, guys. Kasi naayos na siya. So, yun. Kaya dinala ko din doon kasi nag-worry ako. Hindi ko alam. Baka mamaya, pag pinabayaan ko, mas malaking gastos. So, buti na lang. Tinanong ko siya and finish niya. And ang rason pala is, sabi ng coworker ko is, nagkakaroon ng rust daw yung part na yun. Kaya daw, natanggal yung pipe dun sa pinaka kumukonekta dun sa I'm not sure, muffler ba yun? Exhaust. Kumbaga, yung natanggal na yun is yung ko-control ng sound yung sa sasakyan. Yun ang pag-explain niya. Kaya malakas yung kotse. Yung very cheap lang ang charge na sa akin. Kaya guys, kung meron problema sa sasakyan nyo, message nyo lang ako and i-refer ko kayo. Dito to sa may
Northeast Calgary. Guys, kami tutulog na muna ni Remy kasi maaga pa bukas, and abangan nyo kami sa susunod na vlog, and thank you for watching. Have a good night. Bye! So yan guys, kami magpapaalam na ni Remy. Sabi niya, Mommy, stop it. I'm sleeping.